Ganitong klaseng player sana ang kailangan ng Indiana Pacers, isang shooter na parang si Stephen Curry ang laro. Sa pagbabalik kasi ni Caitlin Clark matapos ang 5 larong pagkawala, hindi siya nagpakita ng kalawang, bagkus ay nagliyab sa opensa para sa Indiana Fever kontra sa dating undefeated na New York Liberty. Gumawa nga si Clark ng 32 points, 9 assists at 8 rebounds, shooting 11 of 20 sa field at 7 of 14 mula sa 3-point line. Siya ang naging rason ng panalo ng Fever sa score na 83-78. Isang malinis na performance na tila ba ginamit ang arsenal ni Stephen Curry, deep threes, quick handles at clutch plays. Sayang at naging babae lang si Caitlin Clark. Dahil kung may ganitong klaseng scorer ang Indiana Pacers sa NBA side, isang lethal shooter na kayang buhatin ang opensa, hindi sila mahihirapan lalo na kung si Tyrese Haliburton ay inconsistent sa scoring. Sa ngayon, tabla na sa 2-2 ang serya ng Pacers kontra sa Oklahoma City Thunder. Isang matinding Game 5 ang naghihintay at malaking hamon ito para kina Haliburton, Pascal Siakam at Miles Turner na mag-step up. Kailangan nila ng alpha type na scorer, yung hindi lang facilitator kundi killer sa crunch time. Kung may Caitlin Clark type lang sana ang Pacers, baka iba ang istorya ng series ngayon. Sa kabilang banda, patuloy ang pagtaas ng pangalan ni Clark sa WNBA. Sa kabila ng lahat ng pressure, injuries at hype, pinatunayan niyang kaya niyang mamuno at manalo. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Ganitong klaseng player ba ang kulang sa Indiana Pacers para maging contender? Samantala, mukhang mas lalong lumilinaw na si Clint Capela na ang magiging susunod na big man ng Los Angeles Lakers. Sa pagbubukas ng NBA free agency, Capela ang itinuturing na pinakamalamang na target ng Lakers, lalo na tuluyan nang nawala sa kanilang radar ang isa pa sanang target na si Steven Adams. Nakamakailan lang ay binigyan ng extension ng Houston Rockets na nagkakahalaga ng $39 million sa loob ng 3 taon. Mas lalong naging malaki ang tsansa ni Capela na mapunta sa Lakers dahil sa naging sitwasyon niya nitong katatapos lang na season. Formal na siyang nawala sa starting lineup ng Atlanta Hawks matapos ipwesto ng team si Onyeka Okongwu bilang kanilang pangunahing center. Si Capela nga, na ngayon ay 31 years old, ay tila pinapababa na sa rotation bilang bench piece para bigyang daan ang mas bata at mas athletic na si Okongwu, na may added threat pa mula sa perimeter dahil sa kakayahang tumira mula sa labas. Ngunit kahit may edad na si Capela, nananatili pa rin siyang elite sa depensa, rebounding at alley-oop finishing. Mga aspeto ng laro na labis na kailangan ng Lakers, lalo na ngayong wala na sa kanila si Anthony Davis at malaki ang naging butas sa rim protection. Sa 2024-25 season, si Capela ay nag-average ng 8.9 points, 8.5 rebounds at 1 block per game, pero sa huling 10 laban niya nakapagtala siya ng 2 blocks per outing. Patunay na kaya pa niyang mag-anchor ng depensa kahit hindi na sa peak ng kanyang career. Ang pagkakaroon ng big man na hindi nangangailangan ng masyadong opensa pero kayang magbigay ng solidong depensa at finishing sa ilalim ng basket ay eksaktong kailangan ng Lakers, lalo na sa sistemang pinapatakbo ni LeBron James at Luka Doncic. Kay Capela manggagaling ang putback points, second chance plays at alley-oops na magpapagaan sa spacing ng Lakers. May balitang ang Lakers ay maaaring mag-alok ng nasa $10 to $13 million kada taon para sa serbisyo ni Capela, isang offer na mas abot kaya kumpara sa huling kontrata niya sa Atlanta na nagkakahalaga ng $45.88 million sa loob ng 2 taon. Sa kasalukuyang sitwasyon, realistic at swak sa budget ng Lakers ang pagkuha kay Capela at may posibilidad ding mas piliin niya ang contender team tulad ng Lakers kaysa sa ibang rebuilding franchise. Ngayong may malinaw ng direksyon ang Lakers sa kanilang center hunt, Clint Capela ang posibleng sagot sa matagal ng tanong ng koponan sa interior defense. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa posibilidad na makuha ng Lakers si Capela ngayong summer? I-comment nyo sa baba ang mga reaksyon nyo at pag-usapan natin yan.